Hello, magandang araw po sa inyong lahat. My name is Glenda and welcome to our channel, okay? Sa channel po na ito ay pinag-uusapan natin ang mga tips tungkol sa cancer treatment, sa chemotherapy, ayan, radiation at iba pang bagay kasama na ang diet at yung strategies or sistemang gagamitin natin para mas madali ang ating pag-organisa ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating gamutan, okay? Kasi minsan nakaka-overwhelm ang napakaraming bagay na nangyayari at kailangan natin ng gabay. Okay? Ngayon, sa video po na ito, pag-uusapan natin ay yung iba't ibang mga medical files na dapat nating itabi at huwag itatapon at kung paano sila ipa-file para oras na kailangan, madali po natin itong mahuhugot. Okay? Alright. Sige po, narito po ang mga medical files na unti-unting naiipon at parami sila ng parami na kung hindi tayo magiging organized, malilito tayo at mahirapan tayong hanapin sila kapag hinihingi na ng doktor o ng mga government officials pagka nagsasubmit tayo ng ating application for assistance at iba't iba pang bagay. Okay? By the way, kung mapapansin nyo, nasa Pasig City Hall ako kasi meron kami rito ang PWD validation. Tine-check nila kung yung may-ari ng ID ng PWD or senior citizen ay nabubuhay pa or nagpalit na ng address. Baka tuloy-tuloy pa rin ang benepisyo tapos wala na pala, yumao na pala. Okay, so nagpunta kami dito at tapos na akong magpa-validate. Alright? Sige. Ito, simulan na natin. Mga bagay na hindi dapat itapon, mga medical files na hindi dapat itapon. Alright, kasi po recently ay nabiopsy ako at muntik akong magkamali. Bago ako nagpa-biopsy, sabi ko, okay na naman, move on na. Tapong ko na kaya yung mga medical records na yan. Ayoko nang maalala ang nakaraan. Sentimental reasons. So, muntik kong ipagtatapon. Nagkamali ako kasi nung nag-biopsy. Sunod-sunod, kinailangan ng ganito, ng ganyan, humingi ng assistance, kailangan ng ganito, ng ganyan. Hanap kami ng hanap, okay? Buti na lang nandun pa. Halos lahat at yung mga konting kulang ay nasa nasa doktor ko naman. May dumudugol doon. Naririnig niyo po ba? Kawawa naman. Kawawa naman si sir. I hope he's okay. Sige po, tuloy po tayo ng discussion ha. Okay. Number 1 na dokumento na hindi dapat itapon, itabi ang lahat ng inyong sonogram, lalo na yung unang-una. Okay? Kailangan po ang lahat ng sonogram ay itabi natin kasi yung sonogram mo ngayon, pag susunod na nagpa-sonogram ka, yan din ang pagbabasihan. Meron po kayong previous na sonogram, tignan kung may pinagkaiba, kung ano yung development, kung ano yung nag-improve or nag-worsen. So, syempre isama na natin, itabi na natin sa sonogram ay ang mammogram, kambal yan, okay? So, kailangan magkakasama yan, okay? Kunyari, nagpa-sonogram ka for the first time, buwan ng Hulyo, yung mga sumunod mo, Agostos, Setyembre, Oktubre, kailangan magkakatabi yan. At syempre, isama na natin dito yung biopsy, yung mga core needle biopsy results, ayan, kailangan kasama po yun dyan. Alright? Lahat po ng biopsy natin. So, sonogram, mammogram, biopsy results. Okay? Number 2, ultrasound at x-rays. Yung ultrasound, kunyari nagpa-ultrasound po kayo sa tiyan, iba naman, ipunin nyo rin po yan, itabi nyo. Tapos pati po yung x-ray results, like sa mga on surveillance monitoring, kailangan pong magpa-x-ray, kunyari every 6 months or every 1 year, itabi po ninyo kasi tinitingnan po nila, kino-compare po nila yon. Okay? Alright, so pagkatapos po nun, itabi rin po ang lahat ng treatment protocol. Kapag po kayo ay on treatment for cancer, several times makaka-receive kayo ng treatment protocol. At syempre kasama na dyan yung clinical abstract. Makaka-receive po kayo niyan, itabi nyo po. Itabi nyo po lahat. Hinihingi rin po kasi yan, kunyari, you're on chemo, titingnan din yan ng doktor, minsan magpapakode ka ng gamot na ganito. At bago tayo lumaon, babanggitin ko na po pala, lahat ng medical document na meron kayo, screenshot or i-xerox or both. Again, lahat ng medical documents na makukuha nyo, screenshot, i-xerox or both. Kung maaari, yung original po ay nasa inyo. Kung magbibigay kayo sa iba't iba, sa oncologist, sa surgeon, sa radio-oncologist, sa integrative doctor, yung nagbabiopsy, baka pwede ang ibigay nyo lang ay yung photocopy. If you can, please keep the original, okay? So, i-screenshot at i-photocopy. Alright, so, nandun na po tayo sa treatment protocol at clinical abstract. Itabi rin po ang mga ito. Next, lahat ng resulta ng scans.
So kasama na po rito ang CT scan, PET scan, bone scan at MRI. Lahat po ng resulta ng scans ay kailangan nating itabi. Alright? Maganda po ay pagsunod-sunod rin na natin. Kunyari, ito ang mga test na ginawa ng buwa. Ay, mamaya na nga yung filing, na-excite ako eh. Pero maya, basta pagsama-samahin nyo po. Lahat itabi po ninyo. Okay? Next, number 6 na tayo ha. Lahat ng histopath results. Okay? Ang histopath results, usually po pag nagpa-surgery, may specimen na nakuha. Tapos chinek kung ano po ang composition, ano po ang, ito ba ay malignant or ito po ay benign. At usually po, nandiyan na rin yung HER2. HER2 niya, ERPR HER2. Okay? Kung magkakataon po na mag-equivocal, so kailangan nyo ng FISH test, itabi nyo rin po yung resulta. Again, i-photocopy lahat. Tapos, or kung marireceive nyo mga ito via email, i-print out, and then, i-screenshot. Okay, so naka-photocopy, or naka-print out, or naka-screenshot. Please keep the original. Alright? Usually naman, when you go to the center, pag naman nagpa-x-ray ka, so minsan i-email na nila sa'yo, and sasabihin lang, ma'am, ready na po for pick up yung hard copies. Okay? Alright, next. Itabi rin ang inyong mga lab results. Okay? Lahat ng lab results ninyo, ito yung mga blood test. Kasi makikita, like ako minomonitor ko ngayon eh. Like last month, maganda pa yung result. I think 2 weeks ago, maganda pa yung resulta kasi on monitoring ako ngayon. Lahat ng lab results tinitingnan, so may mga konting high. Tapos nag-vegetarian diet ako, vegan actually. So panay-panay yung mga soybean, kumakain ako ng beans, gulay, fruits. Naku, nagbagsakan lahat yung aking, marami, hindi naman lahat, maraming bumaba. WBC, kailangan pa naman yung to fight against infection, so hindi maganda yung naging epekto sa akin. Medyo complicated din kasi for me yung pagiging vegetarian. Inaral ko po siya recently, tapos marami pang dapat na gawin. Pero sa ngayon, I think this is not the right time for me to be a vegetarian. Maganda nga po sana yung ganon. Sa akin lang po hindi umubra. Pero kung may mga kapatid po tayo dito na nag-work sa inyong pagiging vegetarian, please go, do it, okay? Anyway, mabalik tayo. Saka na natin pag-usapan yung pagiging vegetarian, okay? So ako minomonitor ko, ang daming mababa sa blood test ko. So, sabi nung surgeon, mababa. Sabi rin nung assistant nung onko, mababa. Repeat blood test daw po kayo. So magpapa-blood test. So kanina kumain na ako, almusal ko, kare-kare. Kare-kare baboy, tapos tangali ako, kakain ako ng meat. Ako lang to ha, ako lang. Okay? Inaaral ko po ang katawan ko, inaaral ko po ang makakabuti sa akin. Hindi po porque kinain ko ay sundin po ninyo. Ang sundin po ninyo ay ang inyong doktor. Aralin din po ninyo ang katawan at isang paraan para makita ang ating kondisyon ay yung blood test. Kaya itatabi nyo yan. Iko-compare nyo, lab test ko ngayon, ba't ganito? Lab test ko last, ba't ganito? Anong nangyari? Okay, so madali nyo may adjust ang dapat i-adjust. Kaya dapat tinatabi nyo ang blood test. At syempre, basa-basahin nyo na rin, okay? Blood test. Okay. At kung meron pang ibang special results, kunyari, ako chinek dati kung ano ba, para, kasi nag-recur yung CA ko before, diba? So, I was on tamoxifen and nag-recur, ibig sabihin hindi nag-work yung gamot. So, kailangan ko ilipat sa letrozole. But for me to be able to shift to another type of medication, yung aromatase inhibitor, yung letrozole, kailangan muna, kasi for menopausal women lang yun eh. So, kailangan akong i-blood test to check kung nag-menopause na ako. So, I think the result was sent to Singapore pa. Okay? And nakita may computation. Sabi ng aking napakagandang ongkong. Based on the numbers, you're menopause. Aren't you happy? Natataga mo na lang yung loob mo, di ba? So, okay, happy na rin na dahil doon, pwede na ako mag-shift. Ang daming Pwede na ako mag-shift sa letrozole at yun na yung tinuloy-tuloy kong gamot. So, yung mga special test na gayon dahil kinailangan recently. Lalo yung mga mag-a-apply po for medical trial, kailangan yan. Alright. So, ano pa ba ang mga itatabi natin? Resibo. Okay, number 8 na yan. Basta yung mga resibo itabi nyo. Alam nyo, usually ang resibong tinatabi ko yung sa clinic ganito. Hindi ko na itabi nyo rin yung sa drugstore kasi mahal din yung gamot. Sasakit ang ulo nyo, pero dun makikita ninyo ang provision ni God na, nabili ko to, na-afford ko to. Okay, yung ginastos sa ospital, binayad sa doktor, binayad sa lahat ng mga test, itabi nyo yan ha, ako nilalagay ko sa isang envelope.
Number 8 yun. Number 9, itabi ang lahat ng mga x-ray plates. CT scan plates, lahat meron. Kung kunyari, nagpa-CT scan kayo, merong plate. Alam niyo yung kulay black, yung x-ray, yung merong kalansay. Yun, itabi nyo yun. Itabi nyo yun at minsan hinahanap po yun. Hinahanap, kunyari, nagpa-CT scan. O hinanap, ako pinapicturean ko yung CT scan. O picturean. Ayun yung nasa phone ko ngayon. Binilugan ko pa ang mga dapat pilu. Tapos, hiningi sa doctors na iba. Nawala, naku po. Pero dapat itatrack nyo. Pwede kayo mag-request ng copy, may bayad lang sa clinic. Ako nawala yung copy ko, pero pwede naman ako mag-request ulit. May bayad nga lang kung kinakailangan. Alright? Sige. So, next, ano pa bang kailangan nating itabi? Ang nabanggit ko na lahat. Lahat ng resulta, ay tabi nyo na ha. Nabanggit ko na rin yung resibo. Okay, so, marami-rami yon. Ikikit nyo. Ngayon, paano nyo ngayon ipa-file? Okay, isa-isayin natin. Bago yung paano ipa-file, saan nyo ba gagamitin yan? Pag po tayo ay nabanggit ko na ng una, hihingi ng, kunyari, magpapa-PWD ID tayo or hihingi ng assistance sa government agencies. Usually, hinahanap ng protocol. OVP, VP, pwede po sa SSS, PCSO, or PhilHealth, or anything, kailangan po yan. Minsan, kahit maghihingi ka ng assistance sa mga private groups, kinihingi po nila yan to make sure na talaga pong pasyente itong kanilang bibigyan ng tulong. Kailangan po ay nakahanda tayo anytime na kailangan niyang isend, either i-upload or i-send sa messenger or sa Viber o kaya naman ay dadalhin in person. Kaya ang tip na po natin, if you received it via email, print it out or ipa-photocopy, basta you keep the original, ipamigay yung hindi Xerox unless hiningi talaga yung original. And syempre, i-screenshot. Ngayon, paano natin ipa-file? May iba't ibang paraan. Yung current ninyo na mga ginagamit, yung medical records nyo for this year, 2023, bumili na po kayo ng Clearbook, mga 50 pesos. Clearbook po, ito yung matigas na plus plastic yung loob, dun nyo ilalagay. Clearbook for this year, lagay nyo ng masking tape. 2023, para pagkita nyo kagad, okay, for 2023, hindi ito, 2021 pa yan. Ganon din kasi ang ginagawa kong pagpa-file sa mga ibang dokumento. So, yung medical records 2023. So, kitang-kita. Okay? Next, yung mga ginamit nyo na the year before, pag sunod-sunurin nyo ng Enero, o lahat ng x-ray, lahat ng nangyari ng Enero nandito, Pebrero, Marso, pagsamasamahin nyo na sa isang envelope. Okay? Lahat ng mga naganap noong 2022, pagsamasamahin nyo na maganda monthly para magkakasunod sila. Okay? Para madali yung hanapin. Next na paraan ng pagpa-file, ilagay sa Google Drive. Okay? Paano ba maglagay sa Google Drive? Magpaturo po kayo sa inyong mga pamangkin. Paano ba yung ilalagay sa Google Drive? Okay, kailangan may screenshot kayo. Yung screenshot, so nakalagay sa computer, pwedeng through the phone naman. Gagawa kayo ng Google Drive. Ang pamagat nyo, kunyari, ang title nyo. Ako, naka-monthly. So, kunyari, medical history or medical records. February 2023, May 2023, June 2023, July 2023. August, September 2023, okay? So, meron akong folder. Bakit kailangan nandoon? Para kapag hinanap mo, tuwing ka may dadagdag at siniscreenshot mo, add na lang ng add. Yung phone po natin, basta may wifi, pwede mag-send yan diretso sa Google Drive na kailangan nyo nang gawin in advance. Pwede kayo magpaturo kung paano gumawa ng Google Drive through phone. Ang ginawa nito ay dalawa. Pagkawalaan man yung papel, at least nandito yung screenshot o yung actual na dinownload nyo mula sa email. Naka-upload na doon, nandoon na, kumbaga yun yung pinaka-cloud ninyo. Okay? Kahit saan ka magpunta, magbukas ng email mo, ng Google Drive mo, nandun. Kahit nasa ibang probinsya ka, nasa ibang bansa ka, nandun yun. Tapos, yung link nun, pwedeng directly ibigay mo sa doktor. Basta hihingin mo lang email address niya para mag-grant mo siya ng access. I-send mo sa kanya yung link. Okay? Although may ibang doktor na mas gusto nila, screenshot, i-send mo lang sa messenger kasi minsan mahina ang wifi sa ospital. Okay? So, pwedeng Google Drive. Isa pang paraan ay pwedeng naka-file lang yan sa iyong computer. Ako, dalawa. So, meron akong Google Drive, meron din akong file sa computer. Kunyari, ang ilagay mong title, kunyari, pangalan mo, huwag na lang, basta pangalan mo, tapos, health history or health record for 2023. Okay, or health update, January, February, March, April.
So, lahat ng x-ray mo ng January na andun. Lahat ng x-ray mo or lahat ng blood test mo ng February, andun lang. Okay? Tapos, pwede namang nandun, pero para pag wala kang access sa sa wifi, nandun pa rin sa mo. Ang ginawa naman ito is pag kailangan mong mag-email gamit ang laptop, at least nandun na sa, madali mo hanapin yung file, hindi yung, aso na nga ba dito yung January, andun na, hanapin mo lang. Tandaan mo lang kung ano yung file name, ha. Kailangan consistent ka. Kung January, health record January 2023. Health record February 2023. O kasi pag saving, mas madali na. Mas madali ka na makapag-save. Uma-appear na halos yung mga gagayahin mo na, eto rin pala yung mga files kong nauna, papalitan ko na lang ng buwan. Okay? Alright, kunyari, January nung una, health record January 2023, ang isusunod mo lang, health record February 2023. Okay? So, nandoon din yun. Okay? Maganda kung pareho. Kasi minsan pagka nasa file mo na, doon ka rin kukuha ng isisend mo para sa ginawa mong Google Drive. O, diba? Okay, next. Para din sa mga hindi mahilig mag-computer, screenshot, tapos gumawa kayo ng folder sa inyong phone na medical records. Pwede po kasi, diba, minsan sa mga phone natin, merong album, add album, o outing in Tanay, o may ganun-ganun tayo, o high school reunion, pictures, o may ganun-ganun tayo. Gumawa kayo ng ng medical records for 2023 or medical records per month ninyo for this year. So pag sinabi ni Doc, isend mo nga sa akin sa messenger yung x-ray, or kunyari hindi mo na i-print out. Ako nangyayari yun eh. Dina-download ko sa ospital yung habang sa phone ko, tapos ini-screenshot ko, Doc, eto. Doon niya na binabasa. Tapos sabi ko, Doc, promise next time, bibigyan kita ng hard copy kasi nakakalimutan ko. So at least nandoon, maraming kopya. And hindi kailangan maghanap. Basta tandaan nyo rin lang kung sino yung mga napagbigyan nyo. Kunyari ako, wala pala akong kopya ng biopsy ko ng 2019. Yung 2018 yata meron. Ay hindi, yung 2018 wala ako, 2019. In-screenshot ko sa doktor na nagpa-check up ako. O yun, napaprint out ko na, sinend ko na doon sa taga-print ko. O, meron na akong kopya, o, diba? So, ganun po, pwede nating i-file yan. Again, wag nyo pong itatapon kasi kahit gusto natin makamove on dahil survivor na tayo, hindi po natin alam ang mangyayari sa buhay. Hindi naman sa baka mag-recur or kung ano man, pero malay nyo, pwede tayo makahingi ng benepisyo kasi tuloy ang gamutan or may ng ganito, kailanganin ganito. Basta, it's better to have it and not need it than need it and not have it. Okay, yun po ang panuntunan ko sa buhay. Alright, so mga kapatid, yan po ang ating tips for today at sana po ay nagbigay sa inyo ng kahit konting direksyon para mas maging organisado at systematic ang ating mga dokumento sa gamutan. Maraming salamat po, and sa lahat po ng mga nagre-request ng mga topics for discussion, gagawan ko po ng paraan yan. Okay, maraming pong salamat. God bless you all. By the way, for more tips, if you are on chemo, still available yung libro pong sinulat, ebook, para po pwede nyo i-download sa phone. Magiging guide ito for your cancer treatment. Ang pangalan po ng libro ay Stage 3G. Ito po ay base sa aking mga research, personal experiences ng mga napakaraming survivors in the Philippines and in different parts of America. At yun po ay nakalagay sa librong iyon na pwede nating maging gabay sa ating gamutan sa cancer. Okay, all you need to do is go to www.thepinkytown.com excuse me, read the instructions, tapos po makikita nyo po even the price, and then the payment can be sent via GCash. Pag okay na, let me know, tapos makikita ko naman yung proof, and then you'll have your copy of the book. Okay, excuse me excuse me po. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Stay safe, and if you like this video, lagyan nyo po ng thumbs up, i-share sa inyong mga group chat, sa inyong mga page, at syempre po, huwag nyo kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na videos, unang-una po kayo sa makakapanood. God bless you. Bye-bye. Stay safe. Keep on praying dahil habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po.